Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po, Father. Sabi nila, life is a series of transition, adjustments, changes, and turning points. From the time we are born to the moment of death, we move into series of transition and changes. Maraming mga pagbabago sa ating mga buhay. Madalas po ay hindi madali yung mga transition o mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Dahil we move from our comfort zone to an unfamiliar situation. Kadalasan ay nahihirapan tayong mag-adjust mula sa isang uri ng buhay na nakasanayan na at sa bagong buhay na ating hinaharap. Halimbawa, nasanay ka nandyan ang husband mo, biglang ipinagpalit ka niya sa ibang babae, or biglang namatay ang husband mo. Mabigat na transition ito. Halimbawa, meron kang trabaho o meron kang negosyo, pero biglang nawalan ka ng negosyo o nalugi iyong negosyo mo. Mabigat na transition ito. Sabi ng isang author, fortunately, we have a built-in adaptability that gives us the capacity to accept this transition as opportunities of growth. Mabuti na lang ang tao daw ay merong lakas na loob o matibay na pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakaya niyang tanggapin o harapin yung mabibigat na mga pagsubok o mga pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay. Ang tao, wag lamang panghinaan ng pananampalataya sa Diyos. Makakaya niya ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay. Today, as we celebrate solemnity of the Ascension, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa mga alagad o sa mga tagasunod ni Jesus, mabigat din ang transition o pagbabago sa buhay nila. Yung pag-akyat, yung pag-iwan nila, pag-iwan ni Jesus sa kanila, pag-akyat ni Jesus sa langit. Dahil for almost 3 years, ay nasanay na silang kasama niya. Kasama si Jesus sa public life o sa public ministry ni Jesus. Pero sa Ascension, or 40 days after ng resurrection, ay umakyat na si Jesus sa langit, kapiling ang Diyos Ama. Sa ating first reading, sabi dito, matapos yung resurrection ni Jesus, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Subalit, matapos yung 4 na araw na iyon, si Jesus ay inaakyat o umakyat sa langit samantalang nakatingin ang mga alagad sa kanya at natakpan si Jesus ng ulap. Sa ating gospel ngayon, sa Luke 24, sabi dito, pagkatapos sila ay isama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang ginagawad niya ito, siya naman ay lumalayo paakyat sa langit. Si Jesus ay pinuri nila. Ano ba ang makukuha natin dito? Ang mga alagad ni Jesus ay nakapag-adjust agad sa pag-alis ni Jesus. Sabi sa Gospel today, sabi dito, pagkatapos nito, ang mga alagad ay nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon ay nagpupuri sa Diyos. Ang mga alagad ay nagkaroon ng matatag na pananampalataya kay Jesus. Kaya kaagad silang bumalik ng templo at nagpuri sa Diyos. Anuman ang pinagdadaanan natin, mga kabiguan o mabibigat na pagsubok sa buhay ngayon, maaring sobrang nahirapan ang ating mga kalooban hanggang sa mga sandaling ito. Subalit,
kung maging matatag lamang ang ating pananampalataya kay Jesus, sa awa at biyaya ni Jesus, makakabangon tayong muli. Magkakaroon muli tayo ng kagalakan at matuto muli tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Mabilis din nakapag-adjust ang mga alagad sa pag-alis ni Jesus dahil alam nila ang kanilang misyon sa buhay. Meron silang dapat gawin. Sa Matthew 28:19-20, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa katuroang sumunod sa lahat na ipinag-utos ko sa inyo." Yan ang habilin ni Jesus. Madali tayo makapagsimula ng panibagong buhay kung alam natin ang ating misyon sa buhay. Hindi tayo iniwan ni Jesus. Meron lang siyang iniwan sa atin. At yon ay ang mga sakramento, ang Espiritu Santo, ang simbahan, ang mga apostoles na patuloy na gumagabay sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pag-akyat sa langit. Tayo din ay inihanda niya ng lugar. Kaya wag na tayong matakot, mangamba, at manalig palagi kay Jesus dahil dadalhin niya tayo doon sa langit. Dahil ang lupa ay hindi final destination ng tao. Ang libingan, ang kamatayan ay hindi huling hantungan nating lahat. Ang huling hantungan natin ay ang langit na pangako ni Jesus. Kaya tayo ay magpasalamat at magpuri sa Diyos sa mga biyayang ito. Amen.